Okay, special episode 3189, 3190, and 3191. Di ba? Alamin natin, nabanggit kasi kanina, no? Sa lahat naman ng issue sa buhay mo, yung pag-ibig talaga. Kaya tanungin natin dito, sa lover mo. Alin ba doon yung problema? Ay, ba't ganon? Ano ba takbo at laman ng puso niya? Sa nag-enjoy kayo doon sa maraming salamat kung nag-enjoy kayo sa ginawa kong reading kahapon. Hindi ko laging ginagawa yon, pero yun yung gusto kong gawin kahapon kasi that's the first Friday of the year 2024. At least alam nyo kung kailan balak ng kalaban na mawala kayo sa mundong ibabaw, kung anong kinakainisan nila sa inyo. At doon sa may mga barang kulam, sumpa at gayuma, huwag niyong patagalin. Kasi ang pangit, kasi para siyang cancer talaga sa katawan ng tao na habang tumatagal, na hindi mo pinapatanggal sa sarili mo, lahat ng aspeto or blessings na pwede mo pa sanang makamtan ay mawawala lang. Okay? So, una, I can't make you happy. Ay, may ganyan siya. Pangalawa, I can't express myself. Ay, bakit? And then pangatlo, I need to hold back my true feelings for you. Ay, may ganon siya. Okay. So, posible, ito yung tipo ng tao na hindi pa talaga handa, no? Hindi pa siya handa na seryosohin ang relasyon na meron ka. Pero ikaw, atat ka na, di ba? Gustong-gusto mo na talaga na magiging seryoso na, kayo na habang buhay, bubuo kayo ng pamilya, ganito, ganyan. Okay. The best idea kasi, lumabas yan. Tignan natin kung bakit sinasabi niya na hindi pa niya kayang i-express ang sarili niya at bakit sinabi niya na hindi kanya kayang maging masaya sa buhay mo, no? At pinipigilan pa niya, damdamin niya para sa'yo. So, meron itong problema. Mapababae or lalaki, meron pa itong, tignan natin kung ano meron siya, no? Isang baraha na natukunin ko sa tarot. Ayun, di ba? Kailangan niya munang magpakatotoo sa sarili niya. Kailangan niyang ayusin ang sarili niya. Siya mismo, hindi pa siya ganun matapang or hindi pa siya ganun katibay para tanggapin ang mga kritiko ng ibang tao. So, ibig sabihin, posible yung taong ito may asawa or may mga anak na nag-a-adjust pa siya sa ngayon kung paano niya sasabihin sa mga anak niya or sa pamilya niya na may mahal na siyang iba at yung mahal niya, yun yung gusto niyang ipaglaban. And then, kasi ito yung tao na nag-iingat siya sa realidad at nagpapakatotoo lang siya na kailangan din niya protektahan ang sarili niya. Malamang, itong taong ito ay it's either meron itong sariling negosyo or maganda ang estado sa pamilya or posible na ito yung tipo ng tao na siya. Yung bang inaakala at iniisip ng iba, okay siya, wala siya kaproblema. Pero hindi nila alam na meron din siya deep inside, meron siyang severe na issues. At ito yun, no, napakiramdam niya, hindi niya kayang pasayahin yung taong mahal niya. Pero naka-hold on siya. Alam mo kung bakit? Kasi wala siyang enough na confidence. Posible na yung tao din na mahal niya, iba sa inyo, baka mas mayaman yung babae kesa sa kanya. Or posible na mas maganda ang estado ng buhay ng babae kesa sa kanya. Ganun din kapag lalaki. Posible sa mga babae, di ba? Merong punto na kapag yung nagkagusto sa'yo is amo mo or boss mo, magdadalawang isip ka na hindi mo pa kayang aminin sa ibang tao na may ano ka din, may tawag doon, may nararamdaman ka din para sa kanya.
So, kahit nililigawan ka na ng boss mo, pinaparamdam na niya sa'yo, no? Nagkakaroon ka pa ng hesitation sa sarili mo dahil minsan, yung taong nanliligaw sa'yo is mas may edad sa'yo. Minsan, maraming chismosa sa paligid mo. So, nakadepende lahat yan doon. Kung alin man sa part na yan, ang meron ka, no? Mapababae or mapalalaki, yung gagawin mo lang naman, tignan natin dito yung kasunod. Tignan mo, the way I have treated you was wrong. So, ibig sabihin, meron siya siguro mga pagkakamali sa buhay niya and I need to figure out myself. My life is a mess right now. Oh, Diyos ko, may drama siyang ganyan. So, ibig sabihin talagang problemado siya. Posible na marami talaga siyang, nagkakaroon siya ng trigger sa buhay niya. At anong trigger yan? Ay! Hirap siyang magbalanse sa buhay. Let me see. Ayun. But don't you worry. Talagang magpupursu siya. So, if you are patient enough, no, naantayin yung tamang pagkakataon, babalik at babalik siya sa buhay mo. Or darating talaga ang panahon na magiging handa siya sa'yo. At mamahalin ka. Tignan pa uli natin i-touch. I don't want to be alone. No, diba? Sabi ko sa'yo, sagot talaga dito. This is the success and recognition. This is the victory card. At ito yung huli niyang sinabi. I don't want to be alone. So, ibig sabihin, magtatagumpay siya sa pagmamahal niya sa'yo. No? Mamahalin ka niya. Yung ano lang, natural ito kapag natural. Pero kapag ikaw yung tipo ng tao na nabarang, nakulam, nagayuma at nasumpa, well, tanggalin mo muna lahat yon. Kasi never mong mararamdaman at makikita ang lahat ng blessing sa buhay mo kung meron kang ganun. And then, tandaan nyo yung sinabi ko, ang barang kasi parang cancer tridor. Yung kulam naman, minamana. So, ikaw, magulang mo, hanggang apo, pwedeng manahin ang kamalasan. Depende kung kamalasan sa pera, kamalasan sa pag-ibig, or kamalasan sa pangkalahatan. And then, sa gayuma naman, depende din yan kung gaano din ka tibay, no? At kalakas ng gayuma na ginamit sa'yo. Uulitin ko. Reminder sa lahat-lahat, hindi lahat ng orasyon at hindi lahat ng nakikita ninyo sa TikTok ay kaya nyong gawin. And kasi para siyang gamot na pahiyang. So, may dosage yung ganon at saka may level. So, hindi ka po pwede. Para siyang process na hindi ka po pwedeng mag-take ng ganyan diretso sa, halimbawa, yung mga malalakas na antibiotics, di ba? Kailangan mo munang dumaan sa mga maliliit na dosage kung kaya ng katawan mo. If not, then tsaka sa i-increase. So, kung ikaw yung tipo ng tao na weak yung side mo or life mo or vibrations mo, lalong-lalo na energy mo, don't dare na gumamit ka ng mga ritual na nakikita mo, no? Kasi posible na kapag hindi mo nakayanan yan, it's either mag-bog down yung katawan mo or tatama sa'yo yung dinadasal mo laban sa ibang tao. So, halimbawa, kapag hinihiling mo na matuluyan or mahiwalay sila, at magkanda hirap-hirap, pag iyan tumama at bumalik sa'yo kasi mali yung process mo, and at the same time, wala kang enough na panangga or protection sa sarili mo, then that's the time magtataka ka, bakit ikaw ang tinamaan instead na siya? May ganun na forte yung sinasabi kong ritual. So, kapag ako nakausap nyo at sinabi kong ganyan yung nangyayari sa inyo, you have to take it into a consideration. Dahil yung panata ko lang, isasabihin ko sa client ko kung ano nakikita ko. Nasa sa inyo na yon kung aksyonan nyo or pababayaan nyo. Basta, kapag yan pinabayaan nyo, walang magagawa ang pagsisisi kasi nasa huli siya lagi, di ba? Okay? So, ito yung special episode natin. Let's proceed with the English episode. Thank you.